Kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Ayan, tingnan ninyo, property namin yan eh. Ginagamit ng taong bayan yan. I know, maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Wala po na. Ulitin ko po. Ang tanging makapagpapaalis sa inyo dyan, pamahalaan. Ganun lang po kasimple, Chairman. Wala nang iba. No. We have to clear it. Kasi bodega na po yan. Tingnan nyo. Ikaw, Chairman. I mean, may edad naman na kayo. Barangay Hall, hindi. See? Sasabi. Ano? Kaya lang kasi, kailangan namin clear. Kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. May library kayo. Bulok na kasi yun. Hindi pa kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Okay? Bumalik kayo sa daycare. Saka huwag kayo nagpapaniwala kung kani-kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan nyo, chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa City Hall. Hanapan nyo ng building permit. Oh, may clearance ka ba? Wala naman. Hindi po nag-abiso. Unang-una, pwede namin silang kasuhan ng theft. Bakit? Yung building dyan, bakit? Property ng Maynila yun. Ano ngayon, nasaan ngayon yun? Sino nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Hindi kaya sinasabi ko eh. Abusado kasi silang lahat. Para sila siga ng pamahalaan. Iba dito, iba doon. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamahalaan. Hindi pa pwedeng gano'n. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga Maynila. Katulad yan, kung di ako nadaan ngayon, malamang wala na kayong daycare center. Tama ba? Opo. Saan nyo ilalagay yung mga bata? Yung nga po yung... Pero may poder at may-ari, gobyerno ng Maynila. Tapos na nagpapaalis sa inyo, congressman at saka kontraktor. Para pa nagkagobyerno pa kayo. Pag pinalis namin kayo, may dahilan. Tama, may kakailangan. Katulad niya, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman nagagamit, aalisin. Sino nagsabi? Pamahalang. Ino-notify ka, chairman, for purposes of due process. Ibigyan ka ng ilang araw. Makagaya kayo, pero yun nandito, sa inyo pa rin. Kasi meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo. Meron pa ako dyan. Buti nga hindi na pamigaya, kundi malamang puro staff ng congressman na naman yan. Saan ka nakakita? Pati betchot ng congressman nakatira sa Nay. Ha? Hindi siya pwede magkaka-opisina dyan kasi property ng Maynila yan. Halimbawa, ginawa nila yan sa Jose Reyes. Good. May national government. Kailangan ko mapapanatagin ng kalooban nila para alam nila nila. Diba, ginawa nila sa San Lazaro. Sa Jose Reyes. Okay yun. May gobyerno na ngayon. Yan ang dahilan bakit ang pulis magpapasa para makakausap solve na yung tema mo.
Nandiyan dyan. Wala nga rin siya kwento, pero Tumutulo. wala ano siya. Pero tapos palalayasin pa rin ang wala man lang. Hindi ayuda eh. It's more on saan kami. Kaya next time, mag-iingat tayo sa pagboto. Talagang, hindi, walang ano, kaya talagang iingatan natin kasi nagiging mga abusado kasi. Kaya ayaw nila sa akin dahil hindi na nila magawa yung mga abuso nila. Katulad yun, bigla ka na lang papalis. Papatayan ka ng kadistrito. Tatanggalan mo ng distrito. Hindi man lang kayo abiso. Hindi man lang kayo sabihin. Saan kami nito? Yun yung sinasabi. Ako, straightforward. Pag hihingin ko siya. Diskarte na kayo ha. Magkayak na tayo sa ibang lugar. Sasabihin. Kasi wala namang ikasasama ang tao ng loob kung nasasabi mo sa kanila. Isiga eh. What ko? Kasi ang balak nila dyan, pamigay sa mga leader nila. Kung ano yun, nanay, makinig ka sa sila. Yung dokumento nyo, itinapon sa isang kwarto sa San Sebastian Residence. Natagpuan na namin eh. Ngayon, iniimbestigahan at marami na ang sumuko dahil alam nila makakasuhan sila doon sa mga awardee kasi they violated the housing, the NCD, the vertical housing. At pag makikita mo, ang mga pangalan, pero congressman, ng District 2, ng District 3, ng District 5, yan po ay para sa pamilya na walang kahalan at mabait. Nangunguma. Yun ang purpose. Maaaring stop nila, okay naman. Pero kung qualified, that's another story. Di po, yung application nyo na doon na, irarapol po. Ang rapol po, naalala nyo yung ginawa ko dati, nilagay ko sa tambyolo. Kasi hahayaan ko na ang Diyos na sino kanino ba. Naka-live, naka-rapol, diba? Nasa tambyolo. Yun yung proseso. Basta I will do my best. Para makita ninyo yung katotohanan ng pamahalang ito, magtatayo pa ako ng isang tower sa Binondominio. Kasi yung isang squatter na naman doon, sila naman ang gusto kong ilipat. Naghahanap, pera lang ang problema ko, pangarap marami ako. Mangarap lang ang pera. Sa Jokso. Wala pa naman nagpapalis sa inyo. Wala naman nagpapalis sa inyo. Pero halimbawa, naging awardee kayo, anong gagawin nyo sa squatter niyong bahay? Patay, o di squatter pa rin. Yun ang maling mindset. Kung maalis naman po, okay lang po maalis kami kasi matagal na lang po natin. Tinuturukan pala ako ng puwet sa ng injection sa Wepac sa San Lazaro. Nandiyan na kayo. O, kasing edad nyo dyan yung, yung fire department, yung bumbero. Okay. Thank you po. Bibigyan kita ng lugar. Pero for the meantime, hindi ko yun. Hindi ka mauputulan ng kuryente, sabihin mo sa mga magulang na manatili kayo, mag-aral ang mga bata. Kung manatag kayo, nakausap nyo na ang pamahalaan. Okay? Thank you. Thank you po. Nakausap ko siya. Pagkaroon mo na.
Kahit tsuwa na naman. Lagot na naman. Congressman na naman. Kami na pala kayo, wala kami